Dominant Protector. Credit to the author. 5,011-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo, alam ko. Binaba ni Chester ang telepono at tumingin sa maingay na palengke sa harapan niya. May nakatagong puwersa na naman ba? Gabi na, at napuno ng mga tao ang villa. Maliban sa Amara, lahat ay naruroon na, at naalala ni Chester ang hiling ng kanta ni Amara at iniulat ang sitwasyon sa lahat habang kumakain. Dahil sa biglaang balitang ito, ang orihinal na buhay na kapaligiran ay agad na tumahimik. Sariwa pa sa kanilang isipan ang mapanganib na sitwasyon ng sekta ng balabal na bakal at ang pag-atake ni Donald. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Donovan para iligtas ang sitwasyon, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Ngayong biglang lumitaw ang isang grupo ng mga mahiwagang eksperto ng hindi kilalang pinanggalingan, sino ang nakakaalam kung muli silang pupunta para sa kanila. Narinig ko rin ang tungkol dito kahapon, medyo kinakabahan din ang Ice Palace tungkol dito, at nagpunta pa nga para kumuha ng ilang impormasyon mula sa mga sekta na pamilyar sa atin. Biglang sabi ni Brian. Oh, anong sitwasyon? Tanong ng lahat. Ang partikular na impormasyon ay kapareho ng Supernatural Investigation Bureau. Ang tanging bagay na maaari naming makumpirma ay mayroong maraming kakaibang mga magsasaka na naglalakad sa paligid. Kung tutusin mula sa kanilang lakas, dapat sila ay hindi bababa sa sinaunang antas, ngunit hindi sila nabibilang sa anumang sinaunang sekta na pamilyar sa lahat. Ang lahat ay hulaan na marahil ito ay isang sinaunang sekta na lingid sa mundo, ngunit hindi natin alam noon. Sabi ni Brian. Posible iyon. Kung tutusin, ang sekta ng balabal na bakal ay bihirang makialam sa mga gawain ng labas ng mundo, kaya hindi alam ng marami ang tungkol dito. Kung hindi dahil sa nakaraang labanan, paano natin malalaman na ang sekta ng balabal na bakal ay mayroon pa ring malalim na pundasyon? Tumanggaw si Chester. Pero kung isa itong sinaunang sekta na nakatago sa mundo, bakit bigla silang gumagalaw? May nangyari bang malaking bagay? Tanong ni Quintan. Nakasimangot na rin ang lahat. Bawat sinaunang sekta ay may kanya-kanyang mga tuntunin, lalo na ang mga nakatagong sekta. Talagang mahigpit nilang pinaghigpitin ang kanilang mga alagad sa pagpasok at pag-alis sa sekular na mundo. Imposibleng walang malalaking pagbabago sa biglaang paglitaw ng napakaraming kakaibang magsasaka sa pagkakataong ito. Bumalik tayo at maghanap ng ibang paraan upang makakuha ng ilang impormasyon. Kahit na ano, kailangan nating palakasin ang ating mga depensa sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi, mungkahi ni Chester. Tumanggo ang lahat. Hiniling ni Terence sa kanila na alagaan ang mga babaeng walang malay, at hindi nila kayang ipagkanulo ang kanyang tiwala. Ang sorpresang pag-atake mula sa sekta ng balabal na bakal at ulo ng bala ay natakot na sa kanila, at hindi nila kayang magkamali sa pagkakataong ito. Mayroong isang paraan upang maipakita ang iyong kaluluwa sa Skyclass Island. Hindi ito upang ipadala ang iyong katawan, ngunit upang ipadala ang iyong kaluluwa sa mortal na mundo. At saka, siguraduhin na ang mga mobile phone ng lahat ay naka-on sa lahat ng oras. Ano man ang mangyari, maaari tayong makipag-ugnayan kaagad sa isa't isa. Tumanggo si Brian. Oo, naiintindihan ko. Masayang tumanggo ang lahat. Ngayon, hindi lang ang mga magsasaka na ito na hindi alam ang pinanggalingan, ngunit maging ang panig ni kapatid na Dauphin ay nagsabi na ang Central ay gumagawa ng ilang plano, kaya kailangan nilang maging maingat. Kung nandito lang si Terence, biglang bumantong hininga si Zyrene. Tama. I wonder how he's doing now. Kahit nagpadala na siya ng letter 2 years ago, wala pang balita sa kanya ngayon. Napabuntong hininga din si Sheena. Nakasulat na ako ng ilang sulat. Hinihintay ko na lang na dumating ulit ang delivery ng Central Express. May alikabok na sa kanila ngayon. Nakapout na sabi ni Jelay. Hindi lang ikaw ang palihim na nagsulat ng mga liham. Marami na ang naipon ng lahat. Sa kasamaang palad, itong hatid ng Central Express ay talagang hindi maarak. Kung hindi, hindi na tayo maghihintay dito. Mapait na ngumiti si Chester.
Siya ang butler ngayon, at kailangan niyang harapin ang maraming tao. Maraming tao dito ang may salansan ng mga sulat na naghihintay sa pagdating ng paghahatid. Kung may padala nila ito ng isang beses, walang dahilan kung bakit hindi nila ito may padala sa pangalawang pagkakataon. Napakatagal na at wala pa ring balita, sa tingin mo ba may nangyari kay Boss Terence? Nag-aalala si Fatty Boy. Anong sinasabi mo? You jinx. Sabay-sabay na tumingin sa kanya ang lahat. Pay. Ang masama ay hindi gumagana, ngunit ang mabubuti. Mabilis na sinampal ni Fatty Boy ang sariling bibig at inaliw ang sarili, sa lakas ni Boss Terence, makakadaan siya kahit saan, at maayos ang lahat sa huling liham. Paanong may nangyari? Sa tingin ko ay may nangyari sa express delivery, o nagpadala si boss ng sulat kaninang umaga. Hindi ba natanggap ni Terence bro yung letter na sinulat natin last time? Gulat na sabi ni Aliyah. Well, natigilan ang lahat. Hindi nila sinagot ang sulat, ipinadala lang nila ito, ngunit hindi nila alam kung nakarating ito kay Terence. Akala nila ay makukuha ito ni Terence, ngunit ngayon na naisip nila ito, maaaring hindi natanggap ni Terence ang kanilang mga sulat. I hope that's not the case. Sayang at hindi tayo makapagkusa na sumulat sa Sky-class Island, at ang Express Delivery Center ay hindi makakuha ng anumang tumpak na impormasyon. Ang tanging magagawa natin ngayon ay maghintay. Ngumiti ng mapait si Chester. Nabanggit lang ni Terence bro si Teresa at Milky sa sulat niya noong nakaraan, iniisip ko kung kumusta na ang iba. Sigh, nami-miss ko na si Lorilyn. Isang beses na depress si Aliyah. Pinalitan ni Lorilyn ang kanyang pangalan at sinundan si Teddy at namatay si Miller mula sa 5 elementong sekta hanggang sa Tian-class Island, ngunit mula sa impormasyon sa sulat ni Terence, malamang na nahiwalay siya kay Teddy pagkatapos pumunta doon. Napakatagal na, at hindi niya alam kung nagawa niyang makipagkita kay Terence. Huwag kang mag-alala, tinutulungan ng Diyos ang mabuti. Siguradong mahahanap sila ni Boss Terence. Baka kumatok siya sa iyong pinto bago ka magising bukas ng umaga. Sabi ni Chester. Oo. Malakas na tumango si Aliyah at kinindatan si Chester. Lonely Demon, hindi ko alam na napakagaling mong umaliw ng tao. Malungkot na diwata. Nagulat ang lahat habang nakatingin kay Chester na may kakaibang ekspresyon, anong biro ito? It's nothing. Namula ang mukha ni Chester habang winawagayway ang mga kamay. Sinaman niya ng tingin si Aliyah na nakatikip sa bibig at tumatawa. Hindi man lang niya sinubukang aliwin, napakasama ng babaeng ito. Nagkagulo ang mga tao, hindi nila alam na ang mga salita ng call-iwan ni Chester, na walang gaanong pag-asa, ay malapit ng magkatotoo. Mula nang pumayag si Tension na tumulong, ang puso ni Terence ay nakatakdang umuwi na parang palaso. Ni hindi na siya mapakali at magtanim sa Sky Pillhouse, naghihintay siya ng balita mula sa Tension. Habang naghihintay, sumulat din si Terence kay Jenny sa North Island at Melissa sa East Continent, na sinasabi sa kanila na babalik siya sa karaniwang mundo sandali. Sa kasamaang palad, wala sila sa gitnang isla, o maaari silang magkabalikan. 5,012. Maliban sa pagsulat kina Jenny at Melissa, si Terence ay hindi na natiling walang ginagawa nitong ilang araw. Itinaas din niya ang lakas ni Teresa at Milky sa pinakamataas na Nascent Soul Stage. Tungkol naman sa Profound Stage, pag-iisipan niya ito mamaya. Kahit na si Terence ay maaaring lumikha ng mga kidlat na kapigatian para sa kanila, ang dalawang babae ay hindi kasing talino ni Nika. Mas mabuting patatagin muna nila ang kanilang lakas bago nila subukan para sa Profound. Bukod pa rito, ang dalawang babae ang pangunahing nagpapatakbo ngayon ng makalangit na Elixir Pavilion na negosyo. Ang kanilang peak na Nascent Soul Realm ay sapat na para manatili sila sa gitnang isla, hindi kasing apura ni Nika. Maliban doon, gumawa din si Terence ng ilang tier 6 at 7 na table tasks. Ang isang bahagi ng mga ito ay para sa Shenjin, at ang iba ay para sa makalangit na Elixir Pavilion. Bagamat hindi siya babalik ng masyadong matagal, hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili sa secular na mundo. Mas mainam na maghanda ng higit pang mga table tasks kung sakali. Lahat ng kailangang ihanda ay inihanda, at lahat ng kailangang ipaliwanag ay ipinaliwanag.
Matapos maghintay ng ilang araw, sa wakas ay nakatanggap si Terence ng balita mula sa estado ng tension. Handa na ang lahat, at maaari niyang ipakita ang kanyang essence spirit anumang oras. Binati niya sina Teresa at Milky. Kahit na ang projection ng primordial spirit ay aalagaan ng tension state sa pagkakataong ito, walang anumang panganib. Ngunit ang dalawang batang babae ay nag-aalala pa rin, at sa wakas ay napatahimik sila ni Terence. Sa huli, hinayaan niya ang dalawang babae na dalhin si Shenjin sa pavilion ng may-ari ng isla. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang projection ng espiritu, at ang katawan ay naiwan sa Sky-class Island kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Dumating ang dalawa sa pavilion. Personal na sinalubong sila ni Tension noong nakaraan, at nakilala ng lahat ng gwardya si Terence. Kung wala man lang silang ganitong antas ng paghatol, paano sila makakaligtas sa pavilion? Kung hindi sinasadyang na-provoke nila ang ilang hindi kapansin-pansing big shot, maaari silang mamatay. Please follow me, young hero Linford. Island Master Tension is waiting for you sa teleportation hall. Nagmamadaling lumapit ang isang kapitan ng mga gwardya. Iistorbo kita. Tumango si Terence, ngunit nagulat si Shenjin, na sumusunod sa kanya. Ang guard captain na ito ay hindi bababa sa isang peak na nascent Soul Realm Master, at malamang na hindi siya maliit na tao kahit nasa pavilion. Bagay talaga ang amo niya, kahit sa pavilion, sikat siya. Pagdating nila sa teleportation hall, kumaway si Tension kay Terence at itinuro ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang manager, ito ang tagapangasiwa ng teleportation hall. Hiniling ko sa kanya na sabihin sa iyo ang tungkol sa primordial spirit projection. Bagamat walang panganib sa teorya, mas mabuting maging handa para sa kaligtasan. Napaka-thoughtful talaga ni Island Master Tension. Salamat. Tumango si Terence at nilingan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, kung gayon, mahihirapan ako kay Manager Son. I wouldn't dare. Mabilis na ibinalik ni Manager Son ang busog. Siya ay may kaunting kapangyarihan bilang manager ng teleportation hall, ngunit si Terence ay isang tao na kahit ang estado ng tension ay kailangang maging maayos ang pakikitungo. Hindi siya nang ahas na maging mayabang. Batang bayani Linford, pakisuyong tingnan. Ito ay isang pormasayo na espesyal na ginamit upang magproyekto ng mga primordial spirit. Tinuro ng Stewardson ang isang maliit na round table sa gilid. Hindi ito mukhang kahanga-hanga, ngunit may mga komplikado at malalim na pattern na iginuhit sa lupa. Bagaman ito ay simple, nagbigay pa rin ito sa mga tao ng isang pakiramdam ng hindi pangkaraniwang misteryo. Maaari rin ba itong isang uri ng teleportation formation? Nagtataka na tanong ni Terence. Hindi yon. Bagamat ito ang teleportation hall kung saan lahat ng teleportation formations ng Island Lord's Pavilion ay natipon, hindi lahat ng formations dito ay teleportation formations. Ang primordial spirit projection formation na ito ay tinatawag na God-gathering formation. Ang Stewardson ay huminto sandali bago nagpaliwanag, maaari lamang gamitin ang formasyong ito sa primordial spirit. Maaari nitong ito ng primordial spirit ng isang tao sa isang punto at gamitin ang formation na ito bilang coordinate. Sa ganitong paraan lamang natin makakamit ang projection sa pamamagitan ng realm. World-breaking projection. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang marinig niya ito. Manager Son, dapat maging eksperto ka sa larangang ito. Noon pa man ay may tanong ako na hindi ko alam kung matutulungan mo akong sagutin ito. Young Hero Linford, feel free to ask. Sasagutin ko lahat ng nalalaman ko. Magalang na sabi ni Manager Son. I've always been curious ang distansya ba sa pagitan ng Sky-class Island at ng Mortal World ang tanging dahilan kung bakit sila naghiwalay, o nasa dalawang magkaibang eroplano ba sila. Sa sinasabi mo, dahil world-breaking projection ito, dapat ito ang huli, tama? Tanong ni Terence. Ang realm-breaking projection ay isang pangkalahatang pahayag lamang. Hindi ako sigurado sa sagot na ito, ngunit pareho ang posible. Gayunpaman, mula sa pag-andar ng array ng God Gathering, ang huli ay mas malamang. Ungol ng Stewardson. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Terence. Alam din ni Hero Linford na ang saklaw ng spirit sense ay napakalimitado.
Kahit na ang pinakamalakas na master ay hindi maaaring gumamit ng spirit sense na kayang sumaklaw ng 10,000 milya. Kung ang Mortal World at Sky Class Island ay nasa parehong eroplano, kung gayon gaano sila kalayo sa isa't isa? Umiling si Manager Son. Ngunit kung ito ay dalawang eroplano ang layo, hindi ba ito ay mas hindi maabot? Tanong ni Terence na nalilito. Hindi naman ganoon talaga. Sa nakikita ko, kahit na ang Sky Class Island at ang mortal na mundo ay nasa dalawang magkaibang eroplano, ang aktwal na distansya ay hindi ganoon kalayo. Sa tulong ng pagbuo ng pagtitipon ng mga espiritu, posible na maipakita ang iyong kaluluwa. Ang Manager Son ay medyo nabigla kay Terence at tension, limitado ang atensyon ko, at ito ang aking mga tagapagsalita, at siya ay ang aking mga tagapagsalita, ngunit ito ang aking pansin, ngunit ang aking mga tagapagsalita ay limitado lamang, at siya ay nasa aking antas. Mga pagpapalagay. Siguro pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, ang aking mga pananaw ay ganap na naiiba. Masyado kang mabait. Eksperto talaga si Manager Son sa larangang ito. Marami akong natutunan. Nakangiting sabi ni Terence. Lumingon si Terence upang tingnan si Tension, at nakita niya itong ikinakaway ang kanyang kamay na may mapait na ngiti. Huwag mo akong tanungin tungkol sa ganitong bagay. Bagamat ang mga super pamilya ay may malalim na pundasyon at mas maraming nalalaman kaysa sa labas ng mundo, bawat super pamilya ay may sariling espesyalidad. Ang aking pamilya ng Outyan ay hindi kasali sa mga bagay na ito. Bueno, dahil ang hanay ng pagtitipon ng Diyos na ito ay upang itoon ang lahat ng divine sense ng isang tao sa isang punto, hindi ko alam kung ano ang mga benepisyo nito para sa projection na sumisira sa mundo. Tanong ni Terence. Hindi ito mahirap intindihin. Kung simpleng projection lang ito ng kaluluwa, kahit sinong may kaluluwang may tiyak na lakas ay makakagawa nito ng walang kahirap-hirap, ngunit kung tungkol sa pag-project ng kaluluwa mula sa isla ng langit patungo sa mortal na mundo, ang paglaban ay hindi makalkala. Ang isang normal na kaluluwa ay hindi na makayanan ito, at ito ay mapapagod bago pa man ito mailabas. Paliwanag ni Manager Son. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagtotoo ng lahat ng primordial spirit sa isang punto, ito ay upang mabawasan ang paglaban hanggat maaari. Sabi ni Terence, malalim ang iniisip. Talagang matalino si Hero Linford. Tumango si Manager Son bilang pasasalamat at idinagdag, syempre, hindi sapat ang pagbabawas ng resistensya. Dapat sapat na malakas ang primordial spirit ng isang tao. Kung tutuusin, kahit gaano pa kabawas ang resistensya, nananatili pa rin ito. Hindi pa rin ito kayang lampasan ng mga ordinaryong tao. Kailangang sila ay nasa nascent soul stage man lang para magkaroon ng pag-asa. 5,013. Hindi ba ibig sabihin na mas malakas ang primordial spirit, mas mabuti? Biglang naisip ni Terence ang Moldita na iyon. Sa mga tuntunin ng lakas ng espiritu, kakaunti ang mga tao sa 5 isla ng Sky Class na maihahambing dito. Sa kanyang nakakatakot na espiritong lakas, hindi ba ito ay isang piraso ng cake upang i-project sa mortal na mundo? Bakit niya pinaghirapan ang lahat para hanapin si Zhang Liju? Kung hanapin lang ang bloodline ng hari ng mga espiritong hayop, maaari na lang niyang i-proyekto ang isang primordial spirit body tulad ni Nantian Aurora noon. Bakit kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at mauwi sa ganitong kahabag-habag na kalagayan? Hindi iyon. Bagamat maaari mong sabihin na sa teorya, ang epekto ng array ng pagtitipon ng mga espiritu ay limitado. Ayon sa aming mga pagsubok, kapag lumampas ka sa yugto ng profound, hindi nito magagawang epektibong tipunin ang lahat ng iyong primordial spirit sa isang punto. Pagkatapos, wala kang magagawa. Umiling si Manager Son. Nakikita ko. Sa wakas ay napagtanto ni Terence na ang pagbuo ay epektibo lamang sa mga profound stage cultivator. Sa lakas ng bagay na iyon, imposible. O tama, kapag ang kaluluwa ay matagumpay na na-project sa mortal na mundo, magkakaroon lamang ng isang manipis na hibla ng koneksyon sa pagitan ng kaluluwa at katawan. Kung gaano katagal ang kaluluwa ay maaaring manatili sa mortal na mundo ay depende sa kung gaano katagal ang thread na ito ay maaaring tumagal. Yang bayani Linford, dapat mong tandaan na kapag ang koneksyon ay mahina, dapat mong agad na alisin ang kaluluwa at bumalik. Kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi mailarawan ng isip.
Mataimtim na nagbabala si Manager Son. Naiintindihan. Tumango si Terence. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang mga kahihinatnan. Kapag ang diwa ng espiritu ay ganap na nahiwalay sa katawan, ito ay mabilis na mamamatay sa mortal na mundo. Maging ang multo ay nasa ganoong sitwasyon, kaya naisip ni Terence kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung talagang nangyari iyon, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Terence na makipagpunyagi na parang multo, siguradong patay na siya. Island Master Tension, Young Hero Linford, ito lang ang alam ko. Dahil hindi ko pa ito naranasan ng personal, hindi ko alam ang mas tiyak na mga detalye. Patawarin mo ako. Hinawakan ni Manager Son ang kanyang mga kamay at sinabi, "It's no big deal. Nandito lang ako para sabihin kay Hero Linford ang theory of the Spirit Gathering Array. As for the details, nagtanong na ako sa ibang tao. Dapat mas alam niya." Ikinaway ni Tension ang kanyang kamay at lumingon kay Terence. Alam kong hindi magkasundo sina Hero Linford at ng Tian Goro, ngunit ang isla ng Tianjia ay nagbubukas lamang ng ganitong uri ng bagay sa secular na mundo minsan sa ilang libong taon. Siya lang ang makakahanap ng gabay, at siya lang ang personal na nakaranas ng primordial spirit projection. Please bear with it. Island Master Tension, masyado kang nag-aalala. Ito ay isang magandang bagay para sa akin. As long as he willing to tell me, paano ako tatanggi? Sabi ni Terence, umiling-iling. Mabuti naman. Agad na inutusan ni Tension ang isang tao na dalhin ang Southern Sky Aurora. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katimugang kalangitan ay dumating si Aurora sa matinding espiritu. Dahil sa nakaraang insidente, hindi binanggit ni Morten ang pagtulong sa kanya upang maging acting deputy island master. Sabik na sabik siya ngayon. Nang biglang nagpadala si Tension ng isang tao para imbitahan siya, ang una niyang reaksyon ay may magandang dumating. Gayunpaman, nang makita niya si Terence na nakatayo sa tabi ng Tension, naningkit ang mga mata ni Nantian Aurora, at nanlamig ang kanyang puso, nagpadala ng isang tao ang Island Master Tension upang makita ako. Anong mga tagubilin ang mayroon ka para sa akin? Ang batang bayani na si Linford ay naghahanda upang maipakita ang kanyang primordial spirit sa mortal na mundo. Si Vice din Nantian ang naging gabay noong nakaraan, kaya gusto kong sabihin mo sa batang bayani na si Linford ang mga bagay na dapat bigyang pansin. Okay lang ba iyon? Tiningnan siya ni Tension at sinabing, ito. Si Nantian Aurora, syempre, ay labis na ayaw. Bagamat wala siyang direktang salungatan kay Terence, hindi sila maaaring nasa iisang bangka. Bakit siya handang magbigay ng payo kay Terence? Gayunpaman, ngayong nakatingin sa kanya si Otakashi, wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Napipilitin lang niya ang sarili na sabihin, dahil ang Island Master Tension ay nagbigay ng kanyang order, walang problema. Sige, sabihin mo sa akin. Nagkatinginan sina Tension at Terence. Sa isang eksperto tulad ng Manager Son dito, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa kalokohan ni Nantian Aurora. Kung tutuusin, kahit hindi alam ni Manager Son ang mga detalye, malalaman niya ito pagkatapos niyang ipaliwanag. Kung hindi ito makatuwiran, tatanungin ito ng Manager Son sa kanyang mukha, at hindi kakayanin ni Nantian Aurora ang mga kahihinatnan. Natural na alam ito ni Nantian Aurora, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya ng totoo, sigurado akong ipinaliwanag na ni Stuart Son ang buong proseso, ngunit wala nang ibang masabi. Matapos maipakita ang primordial spirit, mayroong isang yugto ng panahon kung kailan ang pisikal na lakas ng isang tao ay magiging lubhang mahina. Sa panahong ito ng kahinaan, ang isa ay dapat maging lubhang maingat. Bagamat walang anumang makapangyarihang pag-iral sa secular na mundo, kung ang kapalaran ng isang tao ay masama, may posibilidad pa rin na mabaligtad ang bangka. Oh! Paano tumugon si Vice din Nantian dyan? Tanong ni Terence. Ang lugar na pinaplano ko ay isang liblib na kagubatan sa bundok, kaya nagtago ako doon ng isang buwan. Pagkatapos kong pagsamahin ang aking lakas, pumunta ako sa sekta ng 5 elemento upang hanapin si Xuantian. Alam mo ang nangyari pagkatapos noon. Sabi ni Nantian Aurora Paul R.
Xuanchen Charlie. Alam mo ang nangyari pagkatapos noon. Sabi ni Nantian Aurora Polaris habang nakatingin sa kanya. Kaya mo ba talagang magtagal dito? Napakurap si Terence. Akala niya ay 10 araw lang siya makakatagal, ngunit hindi niya inaasahan na magtatago ang Southern Sky Aurora ng 1 buwan. Namula ang mukha ni Nantian Aurora sa hindi makapaniwalang mukha ni Terence, halatang minamaliit siya ng batang ito. Kung ibang okasyon man, hindi man siya malaglag on the spot, siguradong aalis siya sa galit. Gayunpaman, sa pagmamasid ni Otakashi sa gilid, mapait lang siyang ngumiti at magpaliwanag. Noong oras na iyon, nasa tuktok ako ng orihinal na antas at naabot ko na ang antas ng kalahating hakbang na profound. In terms of strength, I was also the college's grand libation, bakit hindi ako makatagal? Hanggat payag ako, kaya kong manatili sa secular na mundo sa loob ng 2 buwan nang walang anumang problema. Oh! Nakahinga ng maluwag si Terence. Ang resultang ito ay higit pa sa inaasahan niya, ngunit mas masaya siyang manatili ng kaunti. Kung ako iyon, hindi ba ako makakatagal sa secular na mundo ng 1 taon? Paano ito posible? Napangisi si Nantian Aurora, ngunit mabilis na tinakpan ang kanyang bibig nang makita niya ang hindi magiliw na ekspresyon sa mga mukha ni Terence at tension. He smiled awkwardly. Young hero Linford, alam kong malakas ka, pero huwag kang magagalit. Ang pananatili ng 1 taon ay isang pag-iisip lang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Terence, hindi masyadong nag-iisip. Ang pamamaraan ng paglilinang ng matandang ito ay ang walang anyo na divine art, na mabilis na gumaya sa mga pamamaraan ng martial arts ng ibang tao, kaya ang mga kinakailangan para sa espiritual na kahulugan ay napakataas. Kahit na ang mga alchemist ng parehong antas ay hindi maihahambing sa matandang ito. Sa oras na iyon, kahit na ako ay nasa malaking bilog ng nascent soul na yugto, ang aking espiritual na kahulugan ay maihahambing na sa isang napakahusay na yugto ng pananatili, para sa isang napakahusay na yugto ng profound. Nascent soul stage expert, sa palagay ko hindi ako makakatagal kahit 1 buwan. Pagmamalaki ni Nantian Aurora Polaris. Walang anyo na divine art. Napakurap si Terence. 5,014. Ang discarding ito ay napakasikat sa Skyclass Island, kahit na narinig niya ito. Gayunpaman, para sa isang tulad niya na nakabisado ang mga ultimate killer move, tulad ng pagpatay sa chi ng 5 elemento, 8 trigrams, at thunder burial, ang walang anyo na divine technique ay isang bagay lamang na narinig niya. Hindi niya ito isinasa puso, lalo pat magkaroon ng anumang pagnanasa. Ang pagpapakitang gila sa kanyang harapan ay humihingi lamang ng pangungutya. Tama. Ang walang face na mahika na aking nililinang ay isa sa maalamat na 5 mahusay na kasanayan sa mahika. Nakahanap si Nantian Aurora ng isang pambihirang pagkakataon at handang magpakitang gila sa harap ng estado ng tension. Ngunit pinutol siya ni Terence, kung ganoon, salamat. Ha! Bago pa makapag-react ang Southern Sky Aurora, nag-utos na ang tension, may tao, paalisin mo na si Vice Principal Nantian para sa akin. Ah! I'll take my leave. Leave. Namula ang mukha ni Nantian Aurora Polaris. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay pinisil niya ang mga salitang ito at umalis na may hinanakit. Island Master Tension, naunawaan na namin ang lahat ng kailangan naming malaman. Magsimula na tayo ngayon. Hindi na makapaghintay si Terence. Sige, sabi niya. Tumango si Tension, pagkatapos ay tumango kay Manager Son. Dahan daw ang naglakad si Terence papunta sa gitna ng formation. Handa na ang lahat, at sa wakas ay na-activate na ni Manager Son ang formation. Sa isang iglap, naramdaman ni Terence ang kanyang espiritu na hinaila palabas sa kanyang katawan at mabilis na natipon sa isang punto. Parang may pumipiga dito hanggang mamatay, at hindi maganda ang pakiramdam. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang proseso, at natapos niya ang matinding pagtutok sa maikling panahon. Mula sa pananaw ng tension, ang glebela ni Terence ay parang bubuksan na niya ang kanyang sky eye. Isang napakaliwanag na liwanag ang namuo at bumaril sa kalangitan bago nawala sa kawalan, bumalik sa katahimikan. Panginoon ng isla, nagtagumpay kami. Nakahinga ng maluwag si Manager Son.
Siya ay isang maagang yugto pa lamang na profound, ngunit ang essence spirit ni Terence ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Ang porma sayo ng pagtitipon ng mga espiritu ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag, marahil ay umaabot na sa limitasyon nito. Sa kabutihang palad, ang essence spirit ni Terence ay hindi mas malakas kaysa dito, o ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Sige, kung gayon kailangan bang iwan ang kanyang pisikal na katawan sa porma sayon? Tanong ni Tension. Hindi yun kailangan. Ang Soul Gathering Array ay ginagamit lamang para sa projection through the realm. Ngayon na ito ay naging matagumpay, ang kanyang primordial spirit at ang kanyang pisikal na katawan ay natural na konektado ng primordial spirit. Hindi mahalaga kung nasaan ang kanyang pisikal na katawan, basta't hindi ito isang lugar na humaharang sa divine sense. Umiling si Manager Son. Island Master Tension, kung ganoon, hayaan mong ibalik ko ang katawan ni Boss sa Heavenly Elixir Pavilion. Mas madali para sa atin ang pag-aalaga sa kanya. Sabi ni Shenjin. Mabuti naman. Kung may kailangan ka, maaari kang pumunta sa pavilion ng may-ari ng isla para hanapin ako. Ang batang bayaning si Linford ay kaibigan ng aking pamilyang Outyan. Hindi ko papansinin ang mga bagay niya. Itinuro ni Tension. Salamat, Island Master Tension. Paulit-ulit na tumango si Shenjin. Matapos ang matagumpay na projection ni Terence, hindi umalis si Nantian Aurora sa pavilion ng may-ari ng isla. Sa halip, pumunta siya sa Morten Solto at ang dalawa ay pumunta sa sikat na sekta ng medisina. Napakabilis, sina Morten, Donnie, Nantian Aurora, Yang Fei, at ang iba pa ay nagtipon muli. Kabilang sa kanila si Dimitri. Bagamat matagal nang sinabi ni Dimitri na babalik siya sa kontinente ng silangan, nakakalungkot na hindi niya naabutan ang barkong pandigma ng Mike. Bukod dito, ang treasure ship na naayos sa pagitan ng East Continent at Nakajima ay umalis lamang ilang araw na ang nakakaraan. Hindi niya alam kung kailan darating ang susunod na barko. Kahit na siya ay isang 7th Realm Alchemist na may superior na katayuan, ang ganitong bagay ay hindi isang bagay na maaari niyang puntahan kung kailan niya gusto. Mayroon lamang dalawang paraan upang pumunta mula sa Middle Island patungo sa East Continent, alinman sa pamamagitan ng isang treasure ship o sa pamamagitan ng isang aerial spirit beast. Hindi niya maasahan ang treasured ship sa ngayon, ngunit hindi rin maasahan ng mga lumilipad na espiritong hayop. Masyadong malayo ang East Continent sa iba pang sky-class na isla. Maliban na lang kung ito ay isang napakalakas na ibon tulad ng Ghost-Eyed Golden Eagle, magiging mahirap para sa mga ordinaryong lumilipad na espiritong hayop tulad ng mga spirit bird na tumawid sa dalawang isla. Siyempre, mayroong ilang masasamang lihim na pamamaraan sa mundong ito na maaaring sumunog sa puwersa ng buhay ng lumilipad na mga espiritong hayop upang makamit ang layunin ng paglalakbay sa pagitan ng kontinente ng silangan at iba pang mga islang may ranggo sa kalangitan. Sa kasamaang palad, si Dimitri ay hindi isang masamang master tulad ng West Mountain Almighty. Isa lang siyang alchemist, paano niya malalaman ang ganoong masamang pamamaraan ng lihim? Walang magawa, si Dimitri ay maaari lamang magpatuloy sa paghihintay sa sikat na sekta ng medisina. Sa halip na hintayin ang treasure ship papunta sa East Continent, nakatanggap siya ng balita na ang essence spirit ni Terence ay napunta sa mortal na mundo. So hindi na babalik si Terence sa lalong madaling panahon. Kinumpirma ni Dimitri. Tama. Bagamat ang batang iyon ay nasa maagang yugto pa lamang ng mahiwagang lupain ng Ascension, ang kanyang lakas ay hindi maliit na bagay. Tinatansya ng matandang ito na sa lakas ng kanyang primordial spirit, maaari siyang manatili sa secular na mundo ng hindi bababa sa 4 na buwan, o kahit kalahating taon. Bukod dito, siya ay nanggaling sa secular na mundo, kaya hindi siya dapat babalik ng maaga, maliban kung may mangyayaring hindi inaasahan. Oras. Tumango si Nantian Aurora Polaris. It's worth celebrated. This is a rare piece of good news. Masayang sabi ni Morten. Dahil sa nangyari noong nakaraan, medyo naging awkward ang posisyon niya sa pavilion ng may-ari ng isla.
Bagamat ang namamahala sa may-ari ng isla ay ang pangalawang in command, kung ang estado ng tensyon ay hindi magugustuhan sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay hindi maiiwasang lumiit ng husto. Ngayong wala na si Terence, nagkaroon ng pagkakataon si Morten na ayusin ang kanyang relasyon kay Tension. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay walang direktang salungatan, at ito ay dahil lamang kay Terence kaya sila ay nasa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Pareho silang mga taong may kapangyarihan, at naniniwala siya na hindi ganap na masisira ng Tension ang kanilang relasyon sa kanya, ang pangalawang in command, kahit na ito ay para sa malaking larawan. Tuwang-tuwa rin si Nantian Aurora, ito ay isang sinag ng liwanag sa dulo ng lagusan. Malungkot ang kanyang kinabukasan, ngunit ngayong wala na si Terence, magiging stable na ang posisyon ni Morten sa pavilion, at malapit na ang kanyang acting vice master position. Ito ay isang tunay na maliwanag na hinaharap. Totoo iyan. Sa ganitong paraan, ang makalangit na Elixir Pavilion ay magiging parang isang grupo ng mga dragon na walang pinuno. Mas magiging madali ang pakikitungo sa kanila sa hinaharap, ginisyon ni Dimitri. Oh! Base sa sinabi ni Master Zing, baka magbago ang isip mo at hindi na babalik sa East Province. Tanong ni Morten. Nawasak na ang lungga ko, kaya ano ang magagawa ko kung babalik ako ngayon? Sa anumang kaso, hindi na ako makakaligtas pagkatapos kong bumalik, kaya mabuti pa na manatili na lang ako sa Middle Island at bantayan ang sikat na sekta ng medisina. Mag-iisip ako ng paraan para maalis muna ang Heavenly Pill Pavilion. Galit na sabi ni Dimitri. Makalipas ang ilang araw na paghihintay ay kumalma na siya. Ang kanyang puot ay ganap na nailipat kay Terence at sa makalangit na Elixir Pavilion. Dahil hindi niya kayang harapin si Terence sa ngayon, aalagaan niya muna ang makalangit na Elixir Pavilion para mailabas ang kanyang galit. Tama si Pinsan. Ang sikat na sekta ng medisina ay isa sa pinakamahalagang pag-aari ng pamilya Zing natin. Dapat nating kunin ang pagkakataong ito para mabunot ang makalangit na Elixir Pavilion. Kung hindi, magiging problema kung hindi natin sila maalis sa hinaharap. Pumayag naman si Donnie. Oo, magdiwang tayo ngayon. At the same time, kailangan nating makabuo ng plano para mabunot ang makalangit na Elixir Pavilion. Nawala ang depresyon ni Dimitri, at napuno na naman siya ng lakas. Babalik siya sa Heavenly Elixir Pavilion na doble ang natalo niya kay Terence. 5,015. Si Terence, syempre, ay ganap na walang kamalayan sa lahat ng ito. Ang kanyang condensed essence spirit ay tumatagos sa isang sirang espasyo. Sa sobrang bilis nito, nakaramdam siya ng matinding pagtutol at the same time. Sa bawat sandali na umabant siya, pakiramdam niya ay humihina ang kanyang diwa. At ito ay nasa ilalim ng premise ng pag-minimize ng paglaban. Kung wala siyang pormasayon na tipunin ang kanyang espiritu sa isang punto, hindi niya magagawang tumagal kahit isang segundo, pabayaan ang projection. Malamang mapupunas na agad ang diwa niya pagkapasok niya sa sirang espasyo. Ang kanyang espiritu ay naglakbay sa basag na espasyo para sa kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, hanggang sa ito ay ika-10 na lamang ng orihinal nitong lakas. Sa wakas ay nagbukas ang landas sa unahan, at ang kanyang espiritu ay pumasok sa isang ganap na bagong matatag na espasyo. Natuwa si Terence, nagtagumpay ang spirit projection, tama ba? Sa harap niya ay isang malawak na kagubatan ng bundok, hindi niya alam kung nasaan siya eksakto, ngunit ang kanyang matalas na pandama ay nagsabi sa kanya na siya ay nasa karaniwang mundo. Hindi lang iyon ang chi dito ay hindi kasing siksik ng Sky Class Island, at walang anumang lugar sa isla na may chi na napakanipis na halos wala na, kaya dapat ito ang mortal na mundo. Hindi niya ito namalayan noon, ngunit pagkatapos maranasan ang kapaligiran ng Sky Class Island sa mahabang panahon, naunawaan ni Terence kung bakit ang Sky Class Island ay nakahiwalay sa karaniwang mundo. Hindi nakakagulat na ang lahat ng mga practitioner sa karaniwang mundo ay gustong pumunta sa Sky Class Island. Kahit na ang isang karaniwang tao na walang background sa Sky Class Island ay magkakaroon ng mas magandang kapaligiran sa pagsasanay kaysa sa karaniwang mundo. Maging ang mga sinaunang sekta na nakatago sa kalaliman ng dilim ay nakatingala lamang sa kanila sa alabok.
Ngunit ang isang aso ay hindi tututol sa isang mahirap na pamilya, kahit na ang ina ay pangit. Ang karaniwang mundo ay hindi maikukumpara sa Sky Class Island, ngunit ito pa rin ang kanyang tahanan. Ang matagal nang nawawalang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay isang bagay na hindi maihahambing sa isang lugar sa Sky Class Island. Kahit sa North Island, bihira niyang maramdaman ang ganitong pakiramdam ng tahanan, at ngayon ay nakauwi na siya sa wakas. Ang pag-uwi ay pag-uwi, ngunit si Terence ay hindi sanay sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Para siyang kaluluwang may hindi matatag na anyo, parang multo na maaaring tanggayan ng hangin. Hindi siya nakaramdam ng ligtas. Masyadong hindi matatag ang estadong ito. Mabilis na sinimulan ni Terence na hubugin ang kanyang kaluluwa sa kanyang sarili. Bagamat pareho ang asensya ng dalawa, medyo pamilyar siya sa pisikal na katawan matapos maging kaluluwa. Bukod dito, ang primordial spirit ay isang condensed version ng primordial spirit. Sa isang tiyak na lawak, ito ay isang corporeal na pag-iral. Maraming mga bagay na hindi kayang gawin ng primordial spirit, ngunit magagawa ng primordial spirit. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagbabago ay kumonsumo ng higit sa kalahati ng espiritual na kahulugan. Ang lakas ng primordial spirit ay hindi kahit isang ikasampu ng orihinal na lakas nito. Ngayon, hindi man lang 1/20th. Habang binubuo niya ang kanyang kaluluwa, maingat na pinagmasdan ni Terence ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Gaya nga ng sinabi ni Manager Son, malinaw niyang nararamdaman ang hibla ng koneksyon sa pagitan ng kanyang kaluluwa at ng kanyang katawan. Ito ay isang napakabanayad na pakiramdam, hindi kasing layo ng iniisip niya. Ito ay hindi inaasahang malapit, na para bang hindi ganoon kalayo ang kanyang kaluluwa at katawan, na pinaghihiwalay lamang ng isang layer ng sirang espasyo. Kung may mga tao sa paligid, siguradong magugulat sila sa eksenang nasa harapan nila. Ang isang ulap ng puting fog ay dahan-daang lumundag, at isang hugis tao na balangkas ang lumitaw. Ang katawan, paa, at ulo ay naging malinaw mula sa itaas hanggang sa ibaba. Maging ang mga damit ay nagbagong anyo kasama nito, at sa isang sandali, ito ay naging isang buhay na tao. Hindi ito kakaiba kay Terence, ngunit nang siya ay naging isang tunay na essence spirit, nagulat siya nang makita ang isang jade pendant na nakasabit sa kanyang dibdib. Bakit ako? Kumurap-kurap si Terence, nag-conjured lang siya ng mga damit, hindi ang jade. Pagkatapos ng lahat, ang jade ay nasa katawan ng tao sa Sky Class Island. Ito ay isang normal na accessory lamang, at walang saysay na gawin ito. Mabilis itong kinuha ni Terence, ang kanyang ekspresyon ay naging mas nagulat. Ito ang totoong jade, at dinala niya ito dito. Pero wala akong nagawa. Naalala ni Terence ang lahat ng kamangha-manghang bagay tungkol kay Jade, at isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Sinundan ba siya ng bagay na ito dito sa sarili nitong pagsang-ayon? Ang isang tunay na Jade pendant ay talagang naipakita sa secular na mundo gamit ang kanyang primordial spirit. Bagamat parang hindi ka panipaniwala, nang isipin niya ito, aling kakayahan nitong Jade pendant ang hindi ka panipaniwala. Hindi naniniwala si Terence na ang Jade ay walang sariling espiritu. Kung nangyari ito, kung gayon hindi mahirap maunawaan kung bakit sinundan nito ang may-ari nito sa pamamagitan ng portal. Ang mundo ay puno ng mga kababalaghan, at pagkatapos makita ang napakaraming bahagi ng mundo, nasanay na si Terence dito. Walang sino mang disenteng practitioner sa karaniwang mundo, ngunit mas pinadali ni Jade ang mga bagay para kay Terence. Ito ay isang bihirang sorpresa. Kung ikukumpara dito, mas nag-aalala si Terence sa bagay na nasa loob ng Jade. Dahil ang Jade ay dumaan, ang bagay ay dapat nakasama nito. Senior Ghost, nakabalik na kami sa wakas. Hindi na makapaghintay si Terence na kausapin ang multo. Ang multo ay tila nasa closed-door training sa lahat ng oras na ito, ngunit bihira para sa kanya ang bumalik sa secular na mundo, kaya't hindi masyadong nakakagambala sa kanya minsan. Oo, sa wakas nakabalik ka na. Long time no see, Little Linford. Isang napakapamilyar na boses ang nanggaling sa Jade Pendant. Path. Ahem. Nabulunan si Terence nang marinig ang boses.
Hindi siya makapaniwala. Kuya George. Bakit ka nandito? Anong sinasabi mo? Bakit hindi ako pwede? Hindi mo ba ako namimiss? Nang-aasar na sabi ni Elder George. No, I mean, bakit ka gising? Si Terence ay nagpadala ng isang hibla ng kanyang espiritu sa Jade Space habang siya ay nagsasalita, at si Elder George ay bumalik sa normal. Hindi na siya phantom. This is the common world, not Sky-class island, kaya syempre Magi gising ako. Iniunat ni Elder George ang kanyang katawan sa espasyo ng Jade. Nanatili si Terence sa Sky-class island ng 3 taon, at 3 taon din siyang natulog. Hindi naman kakalawang ang katawan niya pero may kakaiba pa rin siyang nararamdaman. Ang galing! Tuwang-tuwa si Terence parang elder sa kanya si Elder George, at nakakatuwang makita siyang bumalik sa normal. Ngunit sa kabilang banda, natigilan siya nang makita ang itim na fog, Senior Ghost, ito ay. Don't ask me, I don't know what's going on. Speaking of which, mas lalo akong naguguluhan sa'yo. Paano ka nakabalik, Little Linford? Tanong ni Elder George, nalilito. Mayroong isang paraan upang maipakita ang iyong kaluluwa sa Sky-class island. Hindi ito upang ipadala ang iyong katawan, ngunit upang ipadala ang iyong kaluluwa sa mortal na mundo. Ganyan ako pumunta dito, at isa lang akong kaluluwa ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan din ako ni Jade dito. Hindi ko maintindihan ang kalagayan ng Senior Ghost. Kumunat ang noo ni Terence. 5,016. Ang sumpa na bagay na ito ay hindi mukhang nililinang. Ito ay malinaw na isang anino, tulad ni George sa Sky-class island. Pumasok siya sa dormant state at hindi nagigising kahit tawagin siya. That doesn't make sense. Nag-hibernation ako sa Sky-class island dahil hindi ako makakonect sa original memory doon, pero anong nangyayari sa kanya? Hindi ba siya dinala ng Jade Pendant? Tanong ni Elder George. Posible iyon. Dahil ang Senior Ghost ay nasa closed door cultivation, hindi ko na binanggit ang projection ng kanyang primordial spirit sa kanya. Akala ko siguro na iwan si Jade sa main body ng Sky-class island, kaya dapat wala itong epekto sa kanya. Sino ang nakakaalam na susundan siya ni Jade dito ng mag-isa? Baka naiwan lang talaga ang senior na multo at naiwan si Linford. Kinurot ang kanyang baba. Hindi ito imposible. Kung gusto niyang ipakita ang kanyang sarili sa kaharian, kailangan niyang gamitin ang God-Gathering Array, at sa sobrang lakas ng primordial spirit ng multo, ang God-Gathering Array ay walang epekto sa kanya. Kakaiba kung masusundan talaga niya ang mga ito. Kung hindi siya mag-iingat, maiiwan siya. Ngunit ito ay sariling hula lamang ni Terence. Ang kapangyarihan ni Jade ay lampas sa kanyang imahinasyon, pagkatapos ng lahat, at hindi niya alam kung talagang dinala niya ang bagay dito. Marahil ay hindi nakayanan ng bagay ang pagkabigla at napunta sa hibernation. Malalaman mo ang sitwasyon pagkaraan ng ilang sandali, o kapag bumalik ka sa Sky-class island. Sabi ni Elder George. Oo, iyon lang ang tanging paraan sa ngayon. Tumanggaw si Terence. Nag-aalala siya sa multo, ngunit dahil gumaling na si Elder George, ibig sabihin ay nasa common world na sila. Marami pa ring dapat gawin. Matapos ganap na mabuo ang Yuan spirit body, sa wakas ay naramdaman ni Terence ang pakiramdam na muli siyang nasa matibay na lupa. Gusto niyang makakalipad, ngunit hindi niya gusto ang pakiramdam ng lumulutang sa paligid. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan nang umihip ang hangin. Hindi ito lumilipad, isa siyang malungkot na multo. Matapos mabuo ang kanyang Yuan spirit body, naalala ni Terence ang sinabi ni Nantian Aurora at ang una niyang reaksyon ay suriin ang kanyang lakas. Ngunit sa oras na ito, biglang naglabas ng apurahang tunog ng babala si Jade. Mayroong 2 tao sa kagubatan, isa sa harap at isa sa likod, na sumugod sa direksyong ito. Kakaiba. Walang espesyal sa malalim na kagubatan ng bundok na ito, ngunit talagang mayroong napakalaking pagbabago ng espiritual na chi. Baka may lumitaw na espiritong hayop. Ang nangunguna ay isang binata, nakasuot ng kakaibang dawis na damit ng hindi kilalang sekta.
Kahit gwapo siya ay wala talaga sa lugar ang mapuputi niyang kilay sa itsura niya na kakaiba. Hindi kaya. Napakanipis ng espiritual na chi sa secular na mundo, paano magkakaroon ng mga espiritual na hayop? Kahit na mayroon, malamang na sila ay magiging mga ordinaryong mabangis na hayop pagkatapos na manatili sa lugar na ito ng mahabang panahon. Ang lalaki sa likuran niya ay mukhang mas matanda, tulad ng isang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matikas na kilos. Brother Fong, palaging may mga exception sa lahat ng bagay. Bagamat ang mortal na mundo ay basura, palaging may ilang mga tumutubos na katangian. Marahil ay may kakaibang lugar na nag-breed ng mga spirit beast. Tumawa ang lalaking nakaputi. Ang mga salita ni Kuya Son ay makatwiran. Gayunpaman, kumpara sa mga espiritong hayop, sa tingin ko ay mas mataas ang posibilidad na ito ay isang kayamanan. Ang lalaking may apelyidong Fong ay haka-haka. Bagamat ang mga kayamanan ng langit at lupa ay kailangan ding pakainin ng espiritual na enerhiya, kung ang mga nakapalibot na kondisyon ay angkop, ang pangangailangan para sa espiritual na enerhiya ay hindi kasing taas ng mga espiritong hayop. Sa mundo ng paglilinang, madalas na sinasabi na kung saan mayroong mga espiritong hayop, mayroong mga kayamanan ng langit at lupa. Gayunpaman, kung saan mayroong mga kayamanan ng langit at lupa, maaaring walang mga espiritong hayop. Ito ang dahilan. Haha, kahit heavenly treasure man yan o spirit beast, since naabutan na natin, it's our fortune. Kuya Fong, napagkasunduan na natin na hatiin natin ng pantay ang lahat. Otherwise, we'll use other resources to exchange for it. We can't have any conflict about this. Tumawa ang lalaking nakaputi. Hehe, Bradley? O Bradley? Mahigit 1 taon o 2 taon mo na akong kaibigan. Batay sa ating pagkakaibigan, sa tingin mo ba ay ma-fall out ka sa akin sa ganoong kaliit na tubo? Health Maintenance Fong hindi napigil ang matawa. Tama si Kuya Fong, kung gayon tingnan nating mabuti kung anong uri ng kayamanan ang nasa harapan natin. Tumawa si Bradley at bumilis, na sinundan ng pangangalaga sa kalusugan na si Fong. Nang marinig ang dalawa na palapit ng palapit, ang unang reaksyon ni Terence ay tumakbo. Totoo na ang kanyang orihinal na katawan ay sapat na malakas upang labanan ang isang maagang yugto ng Mountain Opening Cultivator. Sa karaniwang mundo, siya ay isang nakakatakot na pag-iral na maaaring sirain ang lahat ng mga sinaunang sekta gamit ang isang daliri. Ngunit ang problema ay isa lamang siyang essence spirit ngayon, at ito ay na-project na lang, kaya siya ay nasa pinakamahina niyang estado. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay wala pa sa rurok ng heaven class. Sa totoo lang, kahit na may ganitong lakas, hindi na siya magagapi sa karaniwang mundo, ngunit ang dalawang ito ay hindi dumating na may magandang intensyon. Ang mga pandaman ni Terence ay nagsabi sa kanya na ang dalawang ito ay hindi simple. Gusto niyang tumakbo, pero kakaporma lang ng kaluluwa at hindi pa siya masanay. Muntik na siyang madapa sa unang hakbang, at kahit mabilis siyang masanay at makontrol muli ang kanyang katawan, gaano kaya siya kabilis tumakbo sa ganitong sitwasyon. Sa isang kisap mata, nasa harapan na nila sina Bradley at Health Maintenance Fong, at laking gulat nila nang makita nila si Terence. Bakit tao? Gayunpaman, agad na napagtanto ni Bradley na may mali, at sumigaw siya sa tuwa, may mali. Isa itong primordial spirit. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng primordial spirit na may ganito kalakas na spiritual energy dito. Ang paglalakbay na ito sa secular na mundo ay hindi nawala ng kabuluhan. Hanggat kaya ko itong pinuhin, may pagkakataon akong makapasok sa Golden Core Stage. Oh! Muntik ko nang makalimutan na ang cultivation technique ni Brother Son ay dalubhasa sa paglamon sa mga espiritual na bagay na ito. Congratulations! Si Fong sa pangangalaga sa kalusugan ay medyo nang hinayang. Maging ito ay isang espiritong hayop o isang kayamanan ng langit at lupa, maaari siyang magkaroon ng bahagi. Sa kasamaang palad, ito ay isang essence soul na nanggaling sa wala. Ito ay isang hindi mabibili na kayamanan para kay Bradley, ngunit ito ay walang silbi sa kanya. Haha Kuya Fong, tulungan mo naman ako. Lulunukin ko na. Hindi makapaghintay si Bradley na kumilos.
Muling nagulat si Terence matapos makita ng malapitan ang dalawa. What the hell? Paano magiging mga eksperto sa pagtatatag ng foundation ang 2 taong ito? Ito pa ba ang mortal na mundo? Hindi niya sinasadyang naihulog ang kanyang spell sa ibang eroplano. Ngunit agad na tinanggihan ni Terence ang naisip. Kailangan niyang mag-imbestiga kung hindi pa nagising si Kuya George, ngunit dahil gising siya, nangangahulugan ito na ito ang karaniwang mundo. Ang problema ay, kailan pa nagkaroon ng makalangit na daw practitioner ang karaniwang mundo? 3 taon na lang, at invincible na siya noong nasa peak siya ng Sky Class. Paano nagbago ang panahon pagkatapos ng 3 taon? May nangyari ba? Kagagawan kaya ito ng Central? 5,017. Sa sandaling iyon, ang isip ni Terence ay napuno ng lahat ng uri ng mga posibilidad, ngunit wala na siyang oras para mag-isip pa. Sa kanyang lakas na hindi pa ganap sa Sky Class, wala siyang paraan upang labanan ang 2 ito, at maaari lamang siyang tumakbo. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti nang maalala ang mga salita ni Nantian Aurora Polaris. Pareho silang komportableng makapagtago sa loob ng 1 buwan upang pagsamahin ang kanilang lakas kapag ang kanilang essence spirit ay itinapat sa tigang na kabundukan at kagubatan, ngunit siya ay tinugis bago pa man siya nagkaroon ng pagkakataong makabangon. Ang pagkakaiba sa paggamot ay masyadong malaki. Siyempre, kung ito ay Sky Class Island, ang 2 ito ay magiging average lamang 1 late foundation at 1 mid foundation, at lahat sila ay maaaring patayin ni Terence sa 1 sampal. Ngunit ito ang karaniwang mundo, at hindi man lang siya Sky Class Full Masters. Ano ang dapat niyang gawin? Ito ay isang malaking psikolohikal na pagkakaiba, ngunit si Terence ay hindi isang one-track-minded na tao. Wala siyang pakialam sa kanyang pride bilang isang profound master sa lahat ng tumatakbo kung hindi siya manalo ay ang kanyang motto sa buhay. Hindi kailanman nakita ni Terence ang pagtakas bilang isang bagay na nakakahiya. Ito ay pareho sa karaniwang mundo, at ito ay pareho sa Sky Class Island. Kung saan may buhay, may pag-asa, kailangan lang niyang maghintay hanggang sa lumakas siya para makabalik. Hindi pa huli ang lahat para sa paghihiganti. Natarante si Bradley nang tumalikod si Terence at tumakbo. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya, paano niya ito naiwan ng ganoon kadali? Parusahan siya ng langit. Saan ka tumatakbo? Tumakbo! Sigaw ni Bradley at agad siyang hinabol. Ang kanyang bilis ay agad na nadagdagan sa sukdulan. Sa mata ng mga ordinaryong tao, para siyang kanya ng tao na napakabilis. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang late foundation stage practitioner, hindi mo man lang siya makikita sa karaniwang mundo. Ibinibigay niya ang lahat para lang mapababa si Terence, at kahit ang kalagitnaan ng foundation stage na si Yang Fei ay hindi siya naabutan. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi pa pamilyar sa Yuan spirit form. Halos hindi na siya makatakas, pero wala pang 1 metro ang distansya nilang dalawa. Haha, hindi nakatakas ang mga espiritual na bagay na tinatitigan ko. Kunin mo. Habang nagsasalita si Bradley, bigla niyang itinaas ang kanyang malapad na manggas. Walang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit niya, ngunit mayroong isang nakakagulat na puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa kanyang manggas. Maaaring malabanan ito ng mga normal na magsasaka, ngunit ang napakalaking puwersa ng pagsipsip na ito ay napakabisa laban sa mga primordial spirit. Ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas. Upang maging mas tumpak, ang paglipat na ito ay partikular na ginamit upang paikop ang mga espiritual na bagay, lalo na laban sa mga primordial na espiritu at mga katulad nito. Nawalan ng balanse si Terence at muntik ng masipsip, ngunit sa kabutihang palad ay mabilis siyang nag-react at nagpadala ng isang kidlat. Kung ang tunay na katawan ni Terence ay sapat na malakas, kahit na ang isang casual na hampas ng kidlat ay maaaring pumatay kaagad ng isang bagong dating na Soul Master, lalo pa si Bradley, na nasa huling bahagi lamang ng foundation stage. Sa kasamaang palad, siya ngayon ay nasa mahinang Yuan spirit form, at ang kapangyarihan ng kidlat ay kaawa-awang mahina. Ito ay isang malabong mapusyaw na asul na arko.
Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihan ay hindi mahusay, ito ay dumating ng biglaan na ang Broadley ay direktang nataman bago siya makapag-react. Biglang namamanhid ang kanyang katawan, at may nakitang kapintasan sa kanyang paggalaw. Sinamantala ni Terence ang pagkakataong makatakas mula sa lakas ng pagsipsip sa kanyang manggas at tumakbo para sa kanyang buhay. Sa katunayan, sa personalidad ni Terence, kung si Broadley lang mag-isa, baka subukan niyang kontrahin siyang patayin. Kahit na mahina siya ngayon, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban, at marami siyang nakatagong baraha. Hindi imposible para sa kanya na kontrahin ang pagpatay sa isang yumaong Foundation Stage Master. Sa kasamaang palad, hindi nag-iisa si Broadley, hinahabol niya si Yang Fei. Nagkakaproblema si Terence sa isa sa kanila, at mababaliw siya kapag naipit siya ng dalawa sa kanila. Siya ay isang maagang yugto ng pagbubukas ng bundok, ngunit siya ay namatay sa mga kamay ng isang practitioner lamang ng Foundation Stage. Hindi siya mapakali sa iniisip lang. Kuya Son, okay ka lang? Naabutan ni Fong ang pangangalaga sa kalusugan at nagtanong. Ayos lang ako. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako nakaramdam ng pagkamanhid, pero hindi ako nagpakita ng anumang senyales ng pinsala. Dapat ay isang maliit na pakulo lang ng pinanggalingang kaluluwang ito. Mukhang kailangan ko ang tulong ni Kuya Fong sa pagkakataong ito. Magpapasalamat talaga ako sa iyo mamaya. Sabi ni Broadley nang may determinasyon. Sige. Ang health maintenance Fong ay tumango at buong lakas na hinabol si Terence. Si Broadley, na mas mabilis pa, ay nagbago ng direksyon. Mula sa engkwentro kanina, alam niyang hindi mabilis ang primordial spirit na ito, kaya maaari niya itong palibutan at harangan. Pagkatapos, sasalakayin nila ni Logan Fong ito mula sa harap at likod, at wala na itong matatakbuhan. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, kitang-kita ni Terence ang kanilang mga galaw, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Ito ay isang bukas na pamamaraan, at hanggat siya ay mas mabagal kaysa sa Broadley, siya ay napapaligiran maaga o huli. Ang tanging magandang balita ay nasanay na siya sa Yuan Spirit pagkatapos ng maikling panahon ng ehersisyo. Pabilis ng pabilis ang kanyang mga galaw, at paunti-unting bumabawi ang kanyang bilis ng paggalaw. Ang problema ay hindi ito sapat na mabilis, bagaman. Kung magpapatuloy ito, baka mabaigo talaga siya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa ganito, ngunit hindi siya maaaring tumigil ng ganito, mas mabilis siyang mamatay kung gagawin niya ito. Kailangan niyang magpatuloy sa pagtakbo kung gusto niyang mabuhay. Sa katunayan, maliban sa pagtakbo, may isa pang pagpipilian si Terence, na alisin ang kanyang essence spirit bago siya harangin ng kaaway. Sa ganitong paraan, siya ay magiging isang walang hugis na diwa ng diwa, at maaari siyang lumutang sa hangin at makatakas. Maaari pa nga niyang kanselahin ang paglalakbay na ito at tumakas pabalik sa Tianjia Island sa pamamagitan ng koneksyon ng Essence Spirit. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, kung gayon ang Essence Spirit projection ay magiging walang kabuluhan. Hindi ito gagawin ni Terence maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. At kahit na hindi siya bumalik sa Sky Class Island, sa bawat oras na ang kanyang Essence Spirit ay lumilipat ng anyo, ito ay kumonsumo ng maraming kanyang Essence Spirit. Sa lakas ng kanyang asensya na espiritu, maaari siyang manatili ng kalahating taon, ngunit kung kailangan niyang magpabalik-balik ng ganito, baka hindi na rin siya makatagal ng isang buwan. Ito ay isang mapanganib na sitwasyon, ngunit hindi pa ganoon kadesperado. Ang mga mata ni Terence ay kumislap, siya ay nahuli sa pagkakataong ito, ngunit siya ay ganap na nabigla ngayon. Kahit na ang Sky Class Island kasama ang lahat ng Masters ay hindi siya napigilan, at napilitan siya sa isang sulok pagkatapos bumalik sa karaniwang mundo, posible pa ba iyon? Ilang sandali pa, pabilis ng pabilis ang takbo ni Terence, ngunit hinarangan pa rin siya ni Broadley. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang parehong pamamaraan na ginamit niya ngayon, habang tumatawa ng buong pagmamalaki. Tingnan natin kung saan ka makakatakas sa oras na ito. Kasabay nito, ang health maintenance na si Fong ay nasa likuran niya, hindi siya magiging magalang kung tumalikod si Terence ngayon. 5,018.
Hindi nakakagulat, si Terence ay nasa isang dilema, ngunit hindi siya naguguluhan. Umiwas siya sa gilid at naglabas ng maliit na bomba. Ito ang pinakahuling hakbang na pinaghirapan niyang makabuo sa daan. Tulad ng para sa mas malakas na ultimate moves tulad ng Thunder Burial, hindi niya magagamit ang mga ito sa kanyang kasalukuyang estado. Gayunpaman, kahit na ito ay isang maliit na Alchemy Fire True Chi Bomb, ito ay sapat na upang bigyan ng magandang pagkakataon sina Broadway at Fong Liangwei kung sila ay nahuli. Oo naman, si Broadway at ang health maintenance na si Fong ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na mag-react bago sila natangay. Nang sila ay tumayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng dugo, at sila ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Wayayaya. Galit na galit ako. Sa sobrang galit ni Broadway ay tinapakan niya ang kanyang mga paa at nagmura. Ang pinsala ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Pagkatapos ng lahat, siya o ang health maintenance na si Fong ay hindi masyadong malapit sa kanya. Sa sandaling ito, medyo sumama lang ang hitsura niya, at hindi masyadong malubha ang kanyang tunay na pinsala. Ang pinakamahalagang bagay ay ang nilutong pato ay lumipad pagkatapos na mailabas sa kaldero. Paanong hindi siya kinakabahan? Nagmura siya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinahabol si Terence. Sa pagkakataong ito, si Broadway at ang health maintenance na si Fong ay talagang lalabas lahat. Ginamit nila ang lahat ng kanilang mga trompeta para pigilan si Terence, anuman ang gastos. Gayunpaman, ang ikinagulat ng dalawa ay kahit na sa kanilang pinakamataas na bilis, hindi nila mahabol si Terence. Sa halip, pinagmamasdan nila si Terence na papalayo ng palayo, nawawala ng walang bakas sa loob lamang ng ilang sandali. Ito. Hindi naman pwedeng multo to, diba? Health maintenance. Ang bibig ni Fong ay napakalawak na ang isang itlog ng pato ay maaaring palaman dito. Tingnan mo ang aking puwet. Si Broadway ay nagmura at sinabing hindi sinasadya, gayunpaman, ang primordial spirit na ito ay hindi inaasahang malakas. Hindi lamang nito mapapanatili ang kanyang anyo bilang tao, ngunit mayroon din itong napakaraming walang katapusang paraan. Nakakalungkot na nakatakas ito. Kung hindi, magkakaroon talaga ako ng pag-asa na makalusot sa Golden Core Realm. Hahabol pa ba natin sila? Tanong ni Fong sa pangangalaga sa kalusugan. Subukan natin silang habulin. Kung sinuswerte tayo, baka mahabol natin. Si Broadway ay umaasa pa rin sa isang pangyayari. Anyway, imposibleng sumuko siya ng ganon-ganon lang. Hindi naging madali para sa kanya na makatagpo ng napakalakas na primordial spirit. Kung mabibihag niya ang isa sa mga paa nito, ito ay katumbas ng 100 taon ng mahirap na paglilinang. Magiging sulit kahit gaano pa katagal ang ginugol niya dito. Nakapagdesisyon na siya. Wala siyang ibang magagawa sa karanasang ito sa secular na mundo, ngunit kailangan niyang makuha ang primordial na espiritong ito anuman ang mangyari. Habang nag-uusap ang dalawa, nakatakas na si Terence ng 12 milya ang layo. Sinamantala niya ang resulta ng pagsabog at ginamit ang chi spraying technique. Ang kanyang bilis ay tumaas sa pinakamataas sa isang iglap, at habang siya ay naging mas pamilyar sa primordial spirit form, ang kanyang bilis ay hindi bumagal, ngunit sa halip ay tumaas. Naramdaman pa ni Terence na ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa noong nasa Sky Class Island siya dahil ba mas magaan ang kanyang Yuan spirit. Hindi naging madali para sa kanya na alisin ang araw na sina Broadway at Logan, at nang bumagal siya, nasa gilid na siya ng kagubatan, isang maliit na bayan ng county sa hindi kalayuan. Nag-alinlangan si Terence, siya ay nasa isang mahinang estado ngayon, at mas mabuti para sa kanya na pagsamahin ang kanyang lakas sa isang lugar kung saan walang makakaistorbo sa kanya, ngunit hindi na siya maaaring manatili pa sa kagubatan. Sino ang nakakaalam kung makakasalubong niya muli ang dalawang iyon? Sa paghahambing, mas ligtas na pumunta sa isang maliit na county. Dahil hindi siya makapagtago sa kagubatan, pupunta siya sa lungsod. Naglakad siya sa isang kalsada na hindi masyadong malawak sa loob ng 20 minuto at pumasok sa lungsod. Mas maraming tao at sasakyan sa paligid niya, at pakiramdam niya ay nasa ibang mundo siya habang nakatingin sa abalang lungsod. 3 taon.
3 taon lang siyang wala, malamang ay nag-aral lang siya sa ibang bansa sa secular na mundo, at hindi gaanong nararamdaman. Ngunit nagpunta siya sa ganap na nakahiwalay na Sky-class island, at hindi alam kung babalik pa siya. Napakaraming bagay ang nangyari sa nakalipas na 3 taon, at hindi maiiwasang magbago ang mga bagay. Phew! Sa wakas nakabalik na ako, tamad na nag-inat si Terence, mas bumuti ang pakiramdam. Hindi naman siya kinakabahan gaya noong hinahabol siya. Sa halip, naramdaman niyang pauwi na siya. Sa kasamaang palad, hindi ito West Star Mountain, at hindi rin lungsod ng Eastern Sea. Ito ay isang maliit, hindi kilalang county. DDD. Isang matalim na busina ang tumunog sa kanyang likuran nang may human-ong electric tricycle sa kanyang likuran. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang umiling, "Saan tayo pupunta?" Ano? Masyado nang matagal mula noong umalis siya sa karaniwang mundo, at hindi alam ni Terence kung paano magre-react. Sabi ko, "Saan tayo pupunta? Sasakay ka ba o hindi?" Nakakunot ang noo ng medyo may edad na habang hawak ang mababang kalidad na sigarilyo sa kanyang bibig. Sa wakas ay napagtanto ni Terence na ito ay isang 3 gulong na motorsiklo. Mabilis siyang umiling. "Wala akong pupuntahan." Kung ganoon, bakit bigla kang nagwagayway ng iyong kamay? Wala ka na bang magandang gawin? Sayang ang oras. Nagmura ang nasa katanghaliang gulang at mabilis na tumakbo palayo. Ang 3 gulong na motorsiklo ay umiwas at lumipat sa gitna ng trapiko at mga tao, na wala nang walang bakas sa isang kisap mata. Ito ay isang pagpapakita ng napakahusay na kasanayan. Napatulala si Terence, at nagkibit-balikat lamang ng mapait na ngiti pagkaraan ng ilang sandali. Ito ang mundong pamilyar sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Bagamat ang county na ito ay hindi kasing unlad ng lungsod ng Eastern Sea, hindi ito masyadong masama sa downtown area. May mga tao at sasakyan na dumarating at umaalis, at ang magkabilang gilid ng kalye ay puno ng lahat ng uri ng mga tindahan. Ang pinagkaiba lang ay wala kasing matataas na gusali gaya ng sa malalaking syudad, kaya medyo magulo ang kapaligiran. Hindi na kayang mag-aksaya pa ni Terence ng oras sa pag-iisip tungkol sa 2 taong humahabol sa kanya. Kailangan niyang maghanap ng lugar para makapagpahinga. Ito ay isang abalang lungsod, ngunit kung ang dalawa ay hindi susuko, siya ay natuklasan pa rin. Siya ay nasa primordial spirit form na ngayon, at ang kanyang katawan ay nagkaroon na ng material sa isang tiyak na lawak. Sa makatuwid, sa mata ng mga ordinaryong tao, hindi siya naiiba sa mga ordinaryong tao. Nagagawa niya ang kayang gawin ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi ito ligtas. Sa huli, isa pa rin siyang primordial spirit. Sa mata ng mga taong tulad ni Bradley na dalubhasa sa ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang, natural siyang isang malaking bumbilya. Nakihalo man siya sa karamihan, makikilala siya sa isang sulyap. Kailangan muna niyang maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan. Lumingalinga si Terence sa paligid at nakakita ng malayong sulok ng isang park para mabawi ang kanyang chi. Naubos niya halos lahat ng chi niya ngayon lang, at malaking problema kung hindi niya kasama si Jade. Aabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan bago mabawi. Sa tulong ng Jade Space, mabilis na nakabawi si Terence, ngunit nakaramdam pa rin siya ng panghihina. Para siyang isang pasyente na kagagaling lang mula sa isang malubhang karamdaman, at kahit na ang Jade Space ay maaaring magbigay sa kanya ng walang katapusang supply ng gamot, hindi ito kinaya ng kanyang katawan. Hindi ito magiging araw para tuluyan siyang gumaling. 5,019. Late phase ng Sky Class. Hindi nakaimik si Terence sa kanyang kasalukuyang lakas. Nagtrabaho siya ng husto sa loob ng maraming taon, at ngayon ay bumalik siya sa dati. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bumantong hininga, tumayo si Terence at lumabas sa sulok ng parke. Wala masyadong tao dito, pero may mga mag-asawang pumapasok paminsan-minsan, at may makikita pa siyang hindi magandang tanawin kung hindi siya mag-iingat. Si Terence ay hindi isang pervert na gustong manghimasok sa privacy ng ibang tao, kaya nagpasya siyang talikuran ang kanyang posisyon. Naglakad si Terence sa pasukan ng parke, at nakita ang mga taong namimili sa convenience store.
Bigla niyang naalala ang isang bagay, ito ang karaniwang mundo, at walang nakakaalam ng kahit ano tungkol sa mga high-end na bagay tulad ng espiritong si Jade. Gumamit sila ng pera sa papel para gawin ang anumang gusto nila, at mahirap gumalaw ng walang pera. Mabilis na tiningnan ni Terence ang Jade, naalala na naglagay si Chester ng pera noong inihahanda niya ang mga gamit para sa kanya. Ito ay tila hindi kailangan sa una, ngunit ito ay dumating sa madaling gamitin ngayon. Naghanap sandali si Terence at nakakita ng isang stack ng cash sa isang tumpok ng mga gamit. Ito ay $10,000, hindi hihigit at hindi bababa. Hindi sapat ang $10,000. Napabuntong hininga si Terence at inilagay ang $10,000 sa kanyang bulsa. Pinili niyang isuot ang mga damit ng karaniwang mundo noong una niyang nabuo ang kanyang kaluluwa, iisipin ng mga tao na nasa isang pelikula siya kung magsuot siya ng Sky-Class Island outfit. Ang 10,000 ay talagang napakarami, ito ay higit pa sa sapat para sa kanya na pumunta sa lungsod ng Stonegate at maghanap ng Amara at Chester, ngunit si Terence ay walang ganoong plano sa ngayon. Gusto lang niyang makahanap ng ligtas na lugar para mabawi ang kanyang lakas at makaisip ng paraan para maimbestigahan ang background ng dalawang Tiandaw Masters na iyon. Hindi siya mapakali kung hindi. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang isang $10,000 lamang ay tila medyo nabatak. Kung nakahanap siya ng medyo mas magandang hotel, sa tansya niya ay hindi siya makakapag-aksaya ng matagal. Gayunpaman, ito ay isang maliit na county. Kung nakahanap siya ng ordinaryong hotel, siguradong hindi maganda ang kapaligiran. Paano siya maglilinang sa kapayapaan tulad nito? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya si Terence na ang pinakamagandang opsyon sa ngayon ay ang pagrente ng isang lugar, hindi naman ito kailangang masyadong mahaba, pagkatapos ng lahat, at sapat na ang isang buwan. Kahit na ang pinakamagandang suite ay hindi magkakahalaga ng higit sa 5,000 sa isang maliit na county na tulad nito, at mayroon pa rin siyang natitirang pera kahit na may deposito. Pagkatapos magdesisyon, nagsimulang maghanap si Terence ng ahente ng real estate sa kalye. Bagamat sinabing hindi maaasahan ang mga ahente ng real estate, isang buwan lang itong inuupahan ni Terence bilang isang emergency, hindi sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Hanggat ang kalagayan ng bahay ay katanggap-tanggap, hindi ito kailangang maging ayon sa gusto niya. Isa pa, wala siyang oras na bisitahin ang bawat bahay isa-isa. Hindi bababa sa ito ay makatipid ng oras at pagsisikap upang makahanap ng isang ahente sa pag-upa. Sa karamihan, mabablackmail lang siya para sa kaunting pera. Walang kasing daming ahente ng real estate sa maliliit na lungsod ng county gaya ng sa malalaking lungsod, ngunit hindi mahirap hanapin ang mga ito. At saka, ito ang downtown area. Dapat mong mahanap ang mga ito hanggat naglalakad ka sa mga kalye. Siyempre, kung malas ka, kailangan mong lumiko ng ilang mga kalye. Hindi pa nakakagawa ng ilang hakbang si Terence nang may humila sa kanya pabalik, malamang na napalampas niya kung sinasadya niyang gawing solid ang kanyang katawan. Ano ito? Lumingon si Terence para tingnan ang lalaki. Siya ay isang matandang lalaki, nakasuot ng simpleng damit, at may maliit na lalagyan ng gulay sa tabi niya. Para siyang matandang magsasaka mula sa kanayunan. Bukod sa matanda, may isang binata din na hindi pala kaibigan ang ekspresyon sa tabi niya. May krukot siya at hinahawakan ang damit ng matanda. Parang nag-aaway silang dalawa. Binata, bakit hindi ka maghusga sa matandang ito? Malinaw kung nakita itong lottery ticket sa stall ko, pero iginiit ng lalaking ito na natalo siya. Hindi man lang niya binili ang pagkain ko. Paano ito magiging posible? Galit na sabi ng matanda. Bullshit. Nahulog ko to nung nilalabas ko yung pera ko, at napunta ito sa kanyang mga kamay nang iikot ko ang aking ulo. Hindi ito pinipili, ito ay pagnanakaw. Galit na sabi ng krukot guy. Anong loto? Kumurap si Terence, may hawak ng lottery ticket ang matanda. Nanalo ng premyo. Eto na nga. Hindi ko alam kung nanalo ba ako sa loto o hindi. Nakakatawa na ang mundo ngayon. Inaagaw pa nila sa kamay ko ang tiket sa loto. May hustisya ba sa mundong ito?
Ikinaway ng matanda ang lottery ticket sa harap ng mga mata ni Terence bago ito itago na parang isang kayamanan, natatakot na kunin ito ng lalaking may crew cut. You, matanda. Medyo magaling kang umarte. Kung hindi ka nanalo, bakit mo itatago na parang yaman? Malamig na tumawa ang lalaki at bumaling kay Terence. Kuya, huwag kang magpapaloko sa matandang ito. Napakalihim niya. Malinaw na nanalo siya ng 10 premyo sa ikatlong pwesto. Ang isang taya ay $3,000, kaya ang 10 taya ay $30,000. Paano kung 30,000? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Itong lottery ticket ay hindi sa iyo. Pinulot ko, kaya syempre akin. Itinuwid ng matanda ang kanyang leeg at sinabi. Naku, matanda, huwag kang maging walang utang na loob. Isa ka lang palaboy sa bansa, at naglakas loob kang pumunta sa county upang hindi makatwiran. Sinasabi ko sa iyo, ang ticket sa lottery na ito ay akin. Inagaw mo ito sa aking mga kamay. Gumagawa ka ng isang krimen, alam mo. Hinawakan ng maliit na lalaki ang kwelyo ng matanda at sinabi. Binata, narinig mo ang nangyari. Mangyaring tulungan ang matandang ito na magsabi ng isang bagay na patas. Hindi mo ba iniisip na ang ticket sa lottery na ito ay dapat na akin? Hindi pinansin ng matanda ang lalaki at nagpumilit na tanungin si Terence. Tama. Tayong dalawa lang ang hindi mananalo dito. Bro, ikaw na bahala kung kanino dapat mapunta itong lottery ticket. Sabi ng crew cut guy. Tumingin si Terence sa dalawa at mahinang sinabi, hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang nangyari. Narinig ko lang kayong dalawa na nag-uusap. Gayunpaman, dahil tama ang publiko at tama ang babae, bakit hindi na lang kayo tumawag ng pulis at bigyan kayo ng hustisya? Tumawag ka ng pulis. Kakakuha ko lang ng lottery ticket sa stall ko, kailangan pa bang tumawag ng pulis? Nagulat ang matanda. Tama. Hindi na kailangang guluhin ang pulis para sa maliit na bagay. I think it's better to settle it privately. Nagbago rin ang mukha ng crew cut guy. Dahil napagpasyahan mong ayusin ang pribadong ito, maaari mong pag-usapan ito ng dalawa sa pagitan mo. Si Terence ay hindi gustong makisali, hindi ito isang bagay na maipaliwanag ng malinaw, pagkatapos ng lahat, at ang dalawa ay kailangang pag-usapan ito. Ito. Ang crew cut guy ay nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay sinabi sa matanda sa tono na handang magdusa ng pagkawala, tama ang kapatid na ito. Hindi tayo pwedeng mag-away ng ganito. Paano ito? Hatiin natin ito ng pantay. 5,020. Hahatiin natin ito ng pantay dahil lang sa sinabi mo. Ayaw pa rin ng matanda. Kung ganoon wala nang masabi. Tumawag ka ng pulis. Agad na kinuha ng crew cut guy ang phone niya at sinabing. Huwag. Marahil ay natatakot ang matanda sa gulo, o marahil ay alam niyang mali siya, kaya mabilis siyang lumapit upang pigilan siya. Bagamat ayaw niya, nag-aatubili pa rin niyang sinabi, half it is then. Bigyan mo ako ng pera at ibibigay ko sa iyo ang ticket sa lottery. Narito, 5,000. Ibigay mo sa akin ang ticket sa loto. Dumukot sa bulsa ang lalaking may crew cut at naglabas ng isang stack ng pera. Siya ay mukhang ordinaryo at walang suot na anumang sikat na tatak, ngunit ito ay isang maliit na nakakagulat na siya ay may napakaraming pera sa kanya. 5,000. Natigilan ang matanda nang makita ang halaga ng pera. Baka hindi man lang siya kumita ng ganoon kalaking pera sa loob ng isang taon gamit ang kanyang maliliit na bag. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na may mali at sumigaw ng, ang sabi mo lang 30,000, bakit 5,000 lang ang binibigay mo? Binibuli mo ako dahil wala akong pinag-aralan. Kung gusto mo ng lottery ticket, bigyan mo ako ng 15,000. 15,000. Mukha kang matapat na matanda, pero hindi ko akalain na ganoon ka ka-black-hearted, humihingi ng $15,000. Siguradong baliw ka sa pera. Muntik nang matamaan ni Little Flathead ang isang tao. Mabilis na nagtago ang matanda sa likod ni Terence at sumigaw, bata, nakita mo. Sabi niya, hatiin natin ito ng pantay.
Binigyan niya ako ng 5,000 para sa isang 30,000 tiket sa loto. Binubuli niya ako dahil hindi ako marunong magbilang. Bullshit. Naiintindihan mo ba na may tax sa loto? Pagkatapos bawasin ang 20% ng personal income tax, 24,000 na lang ang natitira mo, naiintindihan mo ba? Hindi matamaan ni Little Flathead ang matanda sa sandaling ito, kaya't matyaga at magalit lamang siya. 24,000. Saglit na natigilan ang matanda, at pagkaraan ng mahabang pag-iisip, sumigaw siya ng, pero hindi mo naman ako mabibigyan ng 5,000, di ba? Binata, tulungan mo akong kalkulahin, magkano ang kalahati ng 24,000? 12,000. Sinabi ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Tama, 12,000 dolyar. Tingnan mo, pati itong binata ay nagsabing 12,000 dolyar. Gusto mo pa ba akong magsinungaling? Sa sobrang galit ng matanda ay namula ang mukha. Okay, kung sasabihin mo ito, maaari mo akong bigyan ng 12,000 at ang tiket sa lottery na ito ay sa iyo. Paano naman yun, matanda? Sabi ng crew cut guy. Ako ay isang magsasaka lamang na nagbebenta ng mga gulay. Paano ako magkakaroon ng napakaraming pera? Hindi napigilan ng matanda ang bahagyang hiya. Tumingin siya sa maliit na flathead at sinabing, nakikita ko na marami kang pera sa iyo. Hanggat bibigyan mo ako ng 12,000, ang tiket sa lottery na ito ay sa iyo. In your dreams. Bakit ako ang tatanggap ng award? Ang gulo naman. Hayaan mo ang isang matandang tulad mo na samantalahin ito. Sinasabi ko nga sa'yo, 5,000 dolyar lang ang meron ako dito. Wala na akong kahit isang sentimo. Sabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Sabi ng basket guy sa matigas na tono. Hindi, dehado na ako sa paghahati nito sa iyo. Ngayon, naging 5,000 na ang 12,000. Sa tingin mo ba madali lang akong lokohin? Ang sabi ng matanda na nagngangalit ang mga ngipin. Sige, tatawag na ako ng pulis. Matanda, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng 5,000. Nagkunwaring kinuha ulit ng crew cut ang phone niya. Ikaw. Agad nagalit at nabalisa ang matanda. Mabilis niya itong pinigilan at sinabing, fine, atras ako ng isang hakbang. Ayoko ng 12,000. Basta bigyan mo ako ng 10,000, sayo na ang lottery ticket. Ayos lang ba? Sinabi ko na sa iyo, 5,000 dolyar lang ang dala ko, wala pang isang sentimo. Kung mabibigyan mo ako ng 10,000 dolyar, wala akong problema. Hindi, bilang isang binata, dapat akong maging mas mapagmahal. Hindi ko kailangan ng 10,000. Basta't bigyan mo ako ng 5,000, itong lottery ticket na ito ay wala kang iisipin tungkol dito. Ikaw. Ngumisi ang maliit na lalaki. Parang medyo naantig ang matanda, pero awkward pa rin niyang sinabi, wala rin akong 5,000. Then what's there to say? Since you can't give me 5,000, then I'll give you 5,000. Akin na ang loto, or I'll call the police. Old man, it's your choice. Sabi ng maliit na lalaki habang inabot niya ang tiket sa lottery. Mabilis na nagtago muli ang matanda sa likod ni Terence, 5,000 na lang. Mas gugustuhin ko pang ibigay ito sa iba. Binata, basta bigyan mo ako ng 5,000, ibibigay ko sa iyo itong lottery ticket. Anyway, hindi ko kayang samantalahin ang maliit na hooligan na ito kahit kanino. Sino ang tinatawag mong hooligan? Natarante si Flathead at gustong sugurin muli si Terence, ngunit sa pagkakataong ito ang matanda ay sobrang maliksi. Umiwas siya sa paligid ni Terence, at pinalibutan ng dalawa si Terence, na naging imposible para sa kanya na makatakas. Nang makita ang laban, ang mga taong dumaraan ay nagtipon-tipon, at ang crew cut guy ay huminto nang makita niyang hindi maganda ang hitsura. Mabilis niyang hinayla si Terence at ang matanda sa isang sulok ng kalye at hininaan ang boses, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Aaminin ko na lang na malas ako ngayon, pero ayaw kong makatakas ang matandang ito. Paano ba naman ito, kuya, bibigyan mo pa ako ng 5,000 at itong matandang ito ng 5,000 pa, at hahayaan ko ang matandang ito, hindi ba? Oo,
Nakikita ko na mabuti kang tao. Mas mabuti nang ibigay mo ito sa isang mabuting tulad mo kaysa ibigay mo sa isang hooligan na tulad niya. Basta bigyan mo ako ng $5,000, sayo na ang lottery ticket. Sabi ng matanda. Talaga. Medyo nag-alinlangan si Terence. Siyempre totoo. Kung bibigyan mo kami ng tig-5,000, makakakuha tayo ng 24,000 sa lottery ticket na ito. Wala nang mas mura dito sa mundo, di ba? Kaya lang hindi ako nagdala ng ganoon kalaking pera. Kung nagdala ako ng 10,000, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na samantalahin ako. Nang-aasar ang lalaking may kasamang crew. Pero paano ko malalaman kung nanalo talaga ako sa loto? Alerto pa rin ang mukha ni Terence. Madali lang iyan. Tingnan mo na lang ang mga numero at petsa ng lottery. Maaari mo lamang itong tingnan sa iyong telepono. Paano ka magsisinungaling tungkol dito? Dito, tingnan mo. Natagpuan ni Busquet ang opisyal na website ng Welfare Lottery sa kanyang telepono at ipinakita kay Terence ang kasalukuyang anunsyo. Lumapit si Terence para tingnang mabuti at sinabi sa nagulat na tono, ito na talaga ang pangatlong premyo. Tingnan mo, hindi mapagsisinungalingan ang ganitong bagay. Bro, gusto mo ba? Kung ayaw mo, hahanap ako ng iba. Kung maglabas ako ng 10,000, makakakuha ako ng 24,000. Basta sumigaw ako, may mga darating para ipaglaban ito. Naisip ko lang na hindi ka masama, kaya binigay ko yun sayo, parang 2 hakbang ang binigay niya sayo, para siyang lumakad ang lalaki. Eskinita. Binata, alam kong mabuti kang tao. Sulitin mo na lang ako. Hindi na mahalaga kung sino man ang sumasamantala sa akin. Baka ibigay ko na lang sayo. Nakakalugod ka sa paningin ko. Payo rin ng matanda. Nagpalitan ng ilang salita ang dalawa, ang isa ay sinusubukang hikayatin siya habang ang isa naman ay naglalaro ng husto para makuha bago tuluyang sumuko si Terence. Maingat niyang inilabas ang 10,000 mula sa kanyang bulsa at hinati ito sa 2 stack, iniabot sa 2. Give me the lottery tickets. You two better count them careful. 5,000 each, and the lottery tickets will have nothing to do with you. Ayos lang, okay lang. Kung ang munting hooligan na ito ay nagdudulot ng gulo o kumilos ng walang kahihiyan, ang matandang ito ang magpapatoto para sa iyo. Tuwang-tuwang kinuha ng matanda ang pera at tumango ng paulit-ulit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.